Sa wakas ay binasag na ni Yen Santos ang kanyang katahimikan tungkol sa kanyang huling relasyong nauwi sa hiwalayan. Hindi man niya pinangalanan pero hindi lingid sa publiko na si Paulo Contes ang huling nakarelasyon ni Yen. Ginawa ito ni Yen sa unang episode ng kanyang vlog na inilabas niya noong July 23, 2025. Pero bago ito, kinamusta muna si Yen ng kanyang team kung kamusta na ahalagay ng kanyang buhay. Saad niya, "Right now I'm at peace, and for me, that's one of the most important things I have. You know, it means a lot to finally feel this kind of calm. Payapa maayos ang takbo ng buhay, payapa yung isip ko, yung utak ko, yung paligid ko. Mas at peace talaga." Handa na ba siyang pag-usapan ang mga kontrobersyang kinasasangkutan niya? Ani ni Yen, "Yes, okay yung pag-usapan niyo niya yun because feeling ko enough time has passed. Nakapag-reflect na ako. Madami na akong natutunan dun sa nangyari. And para din masabi ko lang din yung side ko, hindi para i-justify. Para lang din maging honest and transparent." Kamusta na ba ang puso niya ngayon? Maiksing sagot niya, "Payapa." Payapa. Tanong kay Yen, "What happened to your last relationship?" Sagot niya dito, isang blessing daw na maituturing na nakawala na siya sa relasyong iyon, na hindi pa rin niya binabanggit kung sino. Pagpapatuloy ni Yen, napakalaking blessing na nakapos na yon. Malaking blessing na nagising na ako dun sa nightmare na yon and I walked away. Kasi hindi talaga worth it. It wasn't worth wasting my time, my energy sa someone na kinokontrol ka, minamanipulate ka. That kind of life drains you and you lose yourself in the process. So hindi mo gugustuhin talaga yung ganong klaseng buhay. And minsan, the most powerful thing you can do is walk away and set yourself free. Piliin mo yung sarili mo talaga. Ayon pa kay Yen, hindi nakikita ang totoong ugali ng isang tao sa unang mga buwan ng pagsasama. Paliwanag niya, sa una kasi hindi naman yan magpapakilala. The person I met in the beginning, that wasn't really him. The one I saw at the end, yun talaga siya. Siyempre sa una hindi naman yan magpapakilala ng totoong pagkatao nila kasi gagawin nila lahat para makuha yung loob mo. Tapos kapag nakuha na yung loob mo, unti-unti na, yan. Doon na nalalabas yung totoong pagkatao nila. And syempre ako din sa part ko, nahulog ako dun. Naniwala ako sa lahat ng mga pinakita nung una. Kahit gaano ko din na-justify dati na okay naman kami, masaya naman kami. Pero you know deep down, may mga taong nasaktan dun sa maling choices mo and it was wrong. Para sa akin yung ganong klaseng tao, matatauhan ka talaga kapag ganun ka tinatrato. And ngayon, ang mahalaga, tapos na. And mas maayos yung takbo ng buhay dati. Naitanong din kay Yen kung ano ang mga natutunan niya sa kanyang ex. Red flag at love bombing daw ang pagpapakita nito ng mga big gestures and sweet words. Lahat ni Yen, isa sa matutunan ko na kapag ang isang tao, umpisa pa lang mahal ka na agad. Big gestures agad yung ginagawa para sa'yo, sweet words, ganyan. Nung una akala ko makakakilig yun pero hindi, red flag yun. Love bombing yun. Patibong yun. Parang yung pakiramdam mo na parang ang bilis lahat ng pangyayari. Minamadali ka sa mga bagay-bagay. No hindi. Pag ganun agad takbo ka kasi umpisa pa lang hindi natotoo agad yun sa sarili niya. Hindi love yun. Part yun ng manipulation. Dito din inamin ni Yen na tila nakaapak siya ng damdamin ng iba. Lahat ni Yen. Isa din sa natutunan ko sa buong relasyon na yun na kapag pumasok ka sa ganong sitwasyon, na umpisa pa lang mali-mali na. Mali talaga siya kasi alam mo sa sarili mo na may mga taong nasaktan. Kasi nung una gina-justify mo na okay la to, masaya to, okay kami. Pero meron kang part sa sarili mo na hindi kasi alam mong may mga nasasaktan. And dito na rin nagpaabot nung kanyang apology si Yen sa mga taong nasaktan niya nung mga panahon na iyon. Sabi niya,
Para po dun sa mga taong nasaktan ko nung mga panahon na iyon, I am so sorry. Wala po akong excuse doon, mali po talaga ako. Nagkamali po ako.